Sana ni all. Saldico, siguradong ikakagulantang ng palasyo. At ito, artistang kasama di umano na magpulburon ni Bebe M at ni Ma'am Shitars ay nagsalita na. Hindi po ito si Maricel Soriano ha. For your information, ibang artista po ito. Hindi, parang si Maricel. Hindi, joke lang. Hindi po si Maricel Soriano ito. At eto, Congressman Kiko Barsaga ipapatumba ayon kay Greco Bellica. Naku po, patindi na ng patindi itong mga nangyayari na yun ha. Hindi lang pala kami may mga death threat, pati din pala yung mga congressman katulad nito ni Kiko Barsaga. Naku po, nihirap nito. Parang ang gagawin na lang hata natin ito ano na lang, manahimik na lang ata, no? Bawal na tayo magsalita ngayon. Kasi gurgur ang abutin mo Hanip na yan, pag nagsalita ka, gurgur agad. Di ba pwedeng di ba pwedeng tawag dito, di ba pwedeng nagsasalita lang kami dahil obvious na yung pagiging kawatan nyo? Di ba pwedeng ganon? Aba, malupit kayo ha. Ang inang yan. Ito nga talagang nagulat din ako nung nabasa ko tong kay Kiko Barsaga na plano siyang ipatumba. At BP Sara nagsalita na rin ho dito sa pagkatanggal ni Kiko Barsaga. Pagkasuspinde, sorry. Pagkasuspinde ng 60 days, no? Hindi talagang kasi, tinik din, isa din sa tinik sa lalamunan nitong si Kiko Barsaga. Pustahan tayo si Libiste. Si Libiste, yung anak ni Loren Legarda, mga isusunod din nila yan. Oh. Nawala kayo sa akin. Bukas sa Makalawa, tinan mo. Bukas sa Makalawa si Congressman Libiste naman. May picture nga ako niyan dito ni Gardiola ba yan? Tsaka ni Martin Romualdez, ni Saldico na nasa beach sila. Parang umatin sila ng kasal. At sila yung mga magkakasama. Kaya talagang sigurong sobrang best friend forever yan ni Tambaluslos. Kaya ganyan lang kung protektahan yan dyan sa Congress. Tsaka ito alam mo, kaya sobrang ang daming nagtutulong-tulong dyan sa Congress kasi talaga sila yung mga nakinabang, yung nawawalang pera ngayon, putang na sila ang may pinakamalaking pakinabang dun. Totoo yan. Tingnan mo, kapag may utos sa kanila, yung kay Kiko Barsaga, utos yan. Utos ng kataas-taasan yan, no? Sino ba yung kataas-taasan? Alam nyo na. Hindi ko na kailangan sabihin. Utos ng kataas-taasan niya na, yan kapag nagkamali ulit siya si Kiko Barsaga, suspindihin nyo. Pero doon, akala nila, kahiya-hiya kay Kiko sa side ni Kiko Barsaga yung ginawa. Hindi nila alam na talagang pinatunayan lang nila kung gaano sila kabobo. Dahil doon sa pagsuspindi nila, talagang pinakita lang nila sa taong bayan na tangina yung mga involved dyan na mga congressman sa flood control scam, hindi nyo sinususpindi, hindi nyo inaaksyonan. Yung tao na ayaw nyo ng kanyang behavior, tsaka kaya nyo siya sinuspindi, mas inuna nyo pa siya. Ay nako talaga. Wala talaga ganun talaga kasi alam na talagang nasusupalpal sila ni Kiko Barsaga. Yung mga kasi sa Congress ang nangyayari ngayon, ayon sa sarili kong pag-oobserba, may sinusunod silang script. Ngayon kapag lumabag ka dun sa script, ayan, suspindi ka. Yan ang nangyayari. Kapag hindi mo sinunod ang script, suspendido ka. Kaya kailangan dapat sundin ng lahat ng mga congressman na yung ibinababang script sa kanila. At wag nilang mapag-usapan yung mga nakaw-nakaw. Yung katulad nung sinabi ni Kiko Barsaga.
Ay nako, kapag pinag-usapan sa susunod, suspendido ka na. Ganun sila magmanipula. Bawal nga ngayon eh. Lahat nga eh. Diba kami nga, diba may mga death threat kami. So, pero hindi naman kami natatakot dyan. Pero ingat din syempre. Lahat naman din talaga kapag pag ikaw ay against ka sa Marcos or pinupuna mo yung tawag dito, pinupuna mo yung kabulastugan nila. Hindi sa totoo lang ako, hindi naman talaga ako against kay Marcos. Binoto ko pa nga siya. Idol ko pa nga yung tatay niya. Ayon doon sa nakikita ko, naging idol ko siya kasi maraming mga nakapagsabi din sa akin na mga matatanda na nung panahon ni Marcos mabababilihin. Hindi mali sinabi ko, hindi totaling idol, parang kinahangaan ng konti ganon. Iba kasi pag idol eh. May hanga, may paghanga. Ayon sa mga kwento ng mga matatanda. At nung umupo nga yung mga Aquino, doon na nagkaroon ng matinding korupsyon at nagtaasan na ang bilihin sa bansang Pilipinas. Ngayon, nakikita ko ngayon na pangit naman na talaga yung nangyayari at hindi na kaaya-aya, hindi na kayang lunukin, hindi mo na kayang pagtakpan, tsaka kaya talagang nagsasalita na rin ako. Ngayon, yan ang masakit kapag nagsalita ka at against sa kanila, yari ka. Samantalang, syempre, mapunta muna tayo dito. Ito. Yan. Ay, grabe. Syempre, nandiyan si Saba Queen. Palakpakan natin si Saba Queen. Sabi niya rito, sobra po tayong nanghinayang. Pagbibitiw sa CI ni Sec Babe Singson. Si Babe Singson yan po ay former DPWH secretary nung panahon ni Aquino. Ni Noynoy Aquino. Ni Panochi Baklachi. Yun po. Kilala niyo yan? Si Panochi Baklachi. So yan po yung DPWH niya, secretary, kung di ako nagkakamali. Na, alam naman na natin na dilawang tae. Ngayon, dito kasi nangihinayang tong mga dilawan na wala na nga tong isa sa mga kakampi nila. Wala yung, malamang sa malamang may ano to eh. May hindi kaya konektado din to kay Saldico. Etong or hindi na rin siguro hindi na rin kayang lunukin kasi ayon sa sinasabi niya ni Singson, siya ay wala siyang kinurap nung panahon ni Aquino. Sabi niya yan, ha? So kung totoo man yung sinabi niya na hindi siya kurap, kagaya ni Mr. Bunuan na hindi na natin alam kung nasan na, kung buhay pa ba o patay na, maaaring baka nakukonsensya siya. Diba? Tsaka biruin mo kung ikaw ay talagang matalino ka at buo ang respeto mo sa sarili mo, talagang mai-imagine mo na, anak ng teteng, dito ay imbestigahan si Marcos at si Sandro Marcos. Sila yung nag-recruit sa amin tapos iimbestigahan namin sila. Anong klaseng kalokohan ito? Diba? Siguro na-realize ni Singson na puta na, masisira pangalan ko dito. Imbis na maganda performance ko nung DPWH secretary ako, tapos dito sa ICI masisira ako. Diba? So, wag na lang, bye-bye na. Oo, kung kailang tumanda, hindi naman ako mananalo bilang senador. Diba? Para siguro may malaking halaga pero sira ang pangalan mo. Isa nga ba naman nakita? Si Marcos nagpondo. Si Marcos naghanap ng tao. Si Marcos nagbuo. Tapos si Marcos din ang iimbestigahan nyo. Kalokohan yun. Diba? Isang malaking kagaguhan. Kaya naman siguro nangihinayang sa'yo si Dilima. Baka type ka. May hilig to sa mga singkitin eh. Tingnan mo, pangalan mo pa lang, Babes.
Babes! So hindi niya natatawagin si Jonelle. Ikaw na Babe Singson. Uy! Bagay Matagal-tagal pa naman na walang jowa yan si si Laila De Lima. Sir Singson, baka tipo ka. Kasi nakita ko na to sa personal si Secretary Singson. Hindi ko lang sasabihin kung saan at kung kailan dahil nakakalimutan ko na rin. Pero may pagkatisoy. May pagka mukha siyang foreigner, mukha siyang Asyano. Alam mo naman si Manang De Lima medyo matagal hindi na bembang yan sa kulungan. Sorry. 'Di ba? Matagal hindi na bembang yan kaya naghahanap din ng yan. Kaya siguro nanghihinayang siya. Tsaka yun, wala silang lookout. Hindi ko na lang alam kung sino pa yung mga dilawan dun sa loob ng ICI Pero eto talaga, sure ball na lookout to ng dilawan dahil dilawan talaga yan. Ganoon na lang Laila, marami naman dyan. May papalit agad dyan. Malay mo si ilagay dyan si Loverboy Remulla. Mas ducks daw yun. Dito naman tayo sa isa. Eto na. Eto na naman yung pangarap niya. Ang pangarap ko ay makulong ka na. Ang pangarap ko ang pangarap ko na pagkatapos kong maging presidente, wala nang gutom na Pilipino. Yan ang pangarap ko. Wala na talaga magugutom, Mr. President. Pagtapos ng termino nyo, lahat kami zombie na. Lahat kami nakahawak na sa leeg. Tapos ganyan na maglakad Mr. President, pagtapos ng termino mo, ubos na yung namin Ubos na yung kita mo pati ako nahahawa na sa kautal-utal mo. Ubos na yung pondo ng bayan, so ano pa bang kakainin namin? O kaya baka pagtapos ng termino mo, may mga kadena na kami dito sa likod at hila-hila na kami ng mga Amerikano. Baka ganyan ang mangyari. Pagtapos ng termino mo, Mr. Marcos. Tangina, nangarap kami, utak ka ba? Sorry. Hindi ako yung nagtatanong lang, Mr. Marcos, Nagtatanong lamang po ako. Huwag po kayo magalit. Ako ay ordinaryong Pilipino na may karapatan na magtanong sa'yo dahil ikaw ay adik. Nangarap na naman to na walang gutom. Nung nakaupo ka nga lang, hanggang ngayon na nakaupo ka, ang daming nagugutom ng mga Pilipino. Tapos sasabihin mo, pagtapos ng termino mo, wala nang gutom. Baka patay na lahat kami. Baka tegi na kami nun. Baka na kami nun, baka mabutot balat na kami. Sinachampurado na namin yung buhangin sa West Philippine Sea. Tanginang yan, baka yun na yung sinasangag namin, Tapos yung ulam namin dun, yung bangkang gutay-gutay. Pero naawa ko dun sa mga marine, Marine ba? Yung nandun sa gitna ng dagat. May mga nagkakasakit daw dun. Napindot ko yung tawa. May mga nagkakasakit daw dun ng mga kababayan natin. Napapabayaan. Tangina, Wala binigyan tayo ng bangag na presidente. Eto. Ano to? Uy! Eto na. My father is my inspiration and my mentor. So ibig sabihin, Sandro Marcos, yung ninakaw mo, yung insertion mong 51 billion, minentor ka pala doon ni Marcos Jr. Okay. Kaya pala, lakas mo Tapos biglang sasabihin ng tatay mo, may pangarap siya. Pangarap na wala nang gutom na Pilipino pagtapos niya maging presidente. Tapos ang mentor mo, siya pala. My father is my inspiration. Utang ina. So ibig sabihin, totoo nga ang sinasabi ng tita mo.
na nagpupulburon ka din. Sabi, walang pikunan ha, sabi ng tita mo yan. Hindi ko sinabi yan. Sabi ng tita mo nagja-jamming daw kayo mag-ama. Ano? Yeah, kaya naman pala, my father is my inspiration. So, yung pagiging addict ni Marcos, inadapt mo. Tapos, yung pagiging kawatan niya, ginawa mo din. Tapos, siya pa nagme-mentor sa'yo. Aba! Like father, like son nga naman. Tsaka in fairness, kung sintidor tatay mo, nagnakaw ka na, nagdrugs ka pa. Sabi niya yan eh. Representative Sandro Marcos, sabi ng MPTV. Yan alam nga naman magsinungaling ako. Biruin mo, kinunsinti ka na niya na magnakaw. Tapos kinunsinti ka man niya magpulburon. Ang lupit niyong mag-ama. Kayo na ata ang best father and son in the world. Talagang dapat kayong gawan ng isang libro na etong si Marcos Jr. Tas eto yung title, My Father is My Inspiration and My Mentor. Uy, ganda ng title ha. Tapos yung laman nung kung magkano yung isang pitik na ganito, kung gaano tama yung nung point 1, kung magkano tama nung isang Buday na puro pagdodrogay nasa loob ng libro no? Father in my... Tapos ganito yung title, ang galing. Kaya naman pala. Biruin mo, bata mo pa nga, binansagan ka ng Port Barrel King. Diba? Ang lupit nun. Tsaka, nga yung sinasabi ko sa inyo na, puta na ba ito utal? Nga yung sinasabi ko sa inyo na na tawag dito na maaga pa lang bulok na si Sandro. Sa totoo lang, ang agang mabulok nitong batang to. Pero wala naman tayong magagawa niyan. Ginusto nila yan siguro nasa isip nila na, puta na, ubusin na natin tong pera na to. Kunin na natin lahat to para pagtapos ng termino ni Daddy, may pang boylet na ako. May pang transgender. May pang do na ako. Baka ganun nasa isip ni Sandro Marcos. Baka ganun ng kanilang mindset. Mindset ba? Mindset. My father is my inspiration and mentor ha. Kaya pala 51 billion insertion mo ha. Lupit mo ha. Ang lupit mong bata ka ha. Ang ina no. Saan kaya nilang gagamitin nyo no? Puta na kapag nagsimatayan kayo, hindi nyo naman madadala sa impyerno. Bawal kay Satanas yung doon, tawag dito, yung pera doon. Pero ito, Satanas, kung halimbawa nanonood ka, shoutout sa'yo. Total, nire-reactionan ko naman yung mga kalahi mo. Pwede ba request Satanas kapag kinuha mo na tong pamilyang Marcos, kung gaano kadami yung pera na ninakaw nila, yun yung ipasok mo sa mga puwerta nila. Ha? Satanas ha, pakyo ka. Pakiganon na ganun ang gawin mo ha. Para para kahit papano matuwa-tuwa kami. Na kahit nandyan na siya sa piling mo, kahit nandyan na sila sa piling mo, brutal pa rin ang pagpapahirap mo ha. Kaso ang tanong, sino ang magiging boss sa inyong dalawa ni Marcos Jr.? Mas masama pa sa'yo to Patay ka dyan. Pag nilusob ka ng mga to. O baka mamaya tapalang ka ng pera, bala ka. Devils. Ka ha? Mag-ingat-ingat ka dito sa mga to. Mas masama sa'yo yan. Pag ikaw tinumbungan ng mga yan, sasabihin mo, it's so big. Ay nako. Magkita-kita na lang kayo dun soon. Ito pa. Ito na. Sabi ni Marcos Jr.,
Marcos Jr. bukas sa dialogo. Ano ibig sabihin ng dialogo? Wait lang. Search ko nga. Dialogo. Malalim eh. Dialogo. Ano yung dialogo? Meaning ng dialogo. Dialogo is Tagalog means putang na. Ano naman? Dialogo. Ba't walang lumalabas sahip na yung pinapahirapan ako? Ano bang meaning ng dialogo? Dialogo. Meaning, halimbawa ang dialogo. Wait lang Marcos Jr. bukas sa halimbawa kay BP Sara para umano sa unity ng bansa. Ano yung dialogo? Putay na, pasensya na, ang lalim ng Tagalog eh. Ang lalim ng Tagalog eh. Hanapin ko anong ibig sabihin. Wait lang saglit lang naman. Ano ibig sabihin? Mas maganda yung nag-aaral, di ba? Kaysa ka-fake news. Ang kaya? Dialogo. Ano ibig sabihin ng dialogo? Ibig sabihin ng conversation. Putang ina naman, hayop naman yan. Handang makipagkonversasyon or pag-uusap at palitang puro sa pagitan ng dalawang panhig. Okay. Yun pala yun. Yun lang pala yung dialogo. Puta na, nahirapan pa ako mag-research. Tagalog na yan Jay Sabihin ng basher Jay, Tagalog na, hindi mo pa maintindihan. Bata pa nga ni 31 pa nga ni lang ako. Maaga lang napasma yung mukha ko Pasensya na kayo Marcos Jr. bukas sa dialogo kay BP Sara para umano sa unity ng bayan. Utang ina, ba't sino ba naunang ng balahura sa inyo? Di ba kayo? Bukas umano si Pangulong Marcos Jr. na may kipag-usap kay Vice President Sara Duterte alang-alang sa pagkakaisa ng pangbansang Wait lang lakihan na nga natin, puta na. Hirap ng ang hirap ng malabo yung mata. Yan nilakihan ko na, dat pala ganyan yung ginagawa ko istorbo pa tuloy si Tatay Digong. Alang-alang sa pagkakaisa ng pambansang interes, ito ang binigyang diin ng Malacanang sa gitna ng umiinit na tensyon sa politika. Alam mo Marcos Jr. Pasensya na sa sasabihin ko kung sabog ka, wag kang mag-trip. Marcos, kung sabog ka, wag kang mag-trip Anak ka ng timang lang yato kayo yung unang kayo yung unang kayo yung unang tumarantado sa mga Duterte. Tapos gusto mong palabasin sa mga Pilipino na parang nagpapakumbaba ka? Parang napakabait mo? Putay na, tinarantado mo na yung tatay niyan. Pinadala mo sa ICC, tas ngayon magsasabi ka ng unity team. Gago ka ba? Paglobat, tumira ulit. Anak ka ng timang paglobat ka, kung hindi ka tumira or matulog ka. Hindi kung ano-ano pumapasok sa utak mo. Iniisip mo wala kang ginawang kasalanan sa mga Duterte. Gago ka ba? O baka na naman nag-i-illusion ka na naman kagaya ng pakikipag-usap mo sa tatay mo. Tuntadong to. Undang may mga ganyan-ganyan drama na naman kayo. Gusto nyo palabasin na handa naman po si Pangulong Duterte makipag-ayos. Si Pangulong Marcos, sasabihin na naman ni Auntie Claire yun. Ipapalabasin nyo na naman na matigas ang puso ng mga Duterte. Butang ina, kahit kaming mga supporters hindi kami papayag, at kapag sa oras na ginawa
ni BP Sara Duterte na makipag-unit team siya dito sa kupal na to, ultimong si BP Sara, babanatan ko rin. Tandaan nyo yan. Pagkatapos silang babuyin, pagkatapos walang yain si Tatay Digong, tapos may kipag-unit team sila ulit sa'yo, gago ka? Nahiblad mo ako Hindi, totoo. Pero biro po wala po akong galit kay BP Sara. Pero sa oras, alam ko naman din na hindi niya gagawin yan. Pero malay mo. Pero kung sakali man nagawin ni BP Sara yan, at hindi rin gagawin ni BP Sara dahil hindi tanga si BP Sara Duterte. Hindi tanga ang mga Duterte. Utangin na ka, pagkatapos mong pahirapan yung matanda doon, pagkatapos mong pahirapan yung tatay nila, sabihin mo handang unit team para umano sa unit team. Putangin na, pinagbigyan na kayo sa unit team, hindi nyo pa inalagaan Gago to no? Lakas din trip mo. Mag-follow up ka. Ang inang yan. Nahiblad ako dun Gago no? Lakas ng tama. Siya yung sumira ng unit team. Tapos sasabihin niya handa silang makipag-ano. Raulo. December 3. Kahapon niya yan sinabi. Ewan ko sa interview yan. Tapos bukas makakalimutan nyo na naman to. Kasi sabog kayo kagabi. Dado no? Tapos nyong pahirapan yung matanda, 80 years old na, dinala nyo sa dahig, na ngayon na hirap yung matanda doon, na hindi natin alam kung ano yung ginagawa sa kanya doon sa loob, na mag-ano siya doon. First time niya magpasko at magbagong taon na hindi niya kasama ang pamilya niya, tapos sasabihin mo handang makipag-unit team. Gago ka? Tangina no? Ginagawa tayong tanga nito ni Marcos Jr. Pasensya ka na Mr. Marcos kung ganito yung salita ko sa'yo. Kasi parang ang lumalabas dito, parang ginagawa mo kaming tanga na hindi namin alam kung ano yung pinaggagawa mo sa mga Duterte. Walang iya to. Pagkatapos mong i-impeach, sasabihin, tangin na si hanggang ngayon, eto yung kinakabilibang ko sa kanila hanggang ngayon na may maintain nila yung ganitong kadramahan nila. Ano lang makakuha ng simpatya? Ang galing din ng tanong nito kilala daw ni Bay yung yung director. Director to movie. Tumigil-tigil ka Marcos matulog ka kung lobat ka, wag mo kaming pagtripan. Ay kipagbati ka ngayon, gago ka. Sira ulo no, lakas ng tama. Eto na. Ano to? Consolidation ng kaso versus Saldico. Iba pa, wait lang inaprobahan ng Sandigan Bayan 6th Division. Nako po. Talagang tinututukan ka Saldico Talagang inaano ka, talagang nirarat-rat ka. Kaya nga iyan nga yung sinasabi ko sa inyo kanina. Na sobrang mawiwindang etong Malacanang sa part 8 na ilalabas. Baka bukas or mamaya merong video na ilabas si Saldico. Sa totoosin alam ko na alam ko na yan Mamaya bibigyan ko kayo ng mga nalalaman ko ng mga ilalabas na panibagong pasabog ni Saldico. Mamaya papakita ko sa inyo. Easy lang kasi kayo dyan. Kado kayo may nipin, nakapag-like ka na ba? Puro ka comment dyan mag-like ka naman. Share mo na rin tong video. Hindi yung puro ka nood. Joke lang. Tayo na Ito mo talagang grabe yung ginagawa kay Grabe yung ginagawa kay hindi pala grabe. Sa totoo lang, deserve ni... hindi, paano ba?
Sa totoo lang, dapat naman talaga to kay Saldico, pero hindi sa panahon ngayon. Hindi sa panahon ngayon. Dapat talagang kaharapin ni Saldico lahat ng... Kasi kasama siya nila Marcos Jr. At ni Martin Romualdez. Sinasabi niya mismo yan. So talagang deserve niya makasuhan, pero hindi pa siya pwedeng umuwi ng bansang Pilipinas dahil napakadelikado. Pwede siyang pwede siyang gipitin, pwede siyang kontrolin na bawiin mo lahat ng sinabi mo. Baka nga magulat tayo dito halimbawa kapag hawak ka. Halimbawa ha, eto mga banateros, seryoso po tayo. Seryoso po ito. Sana pakinggan niyo po itong sasabihin ko. Minsan lang ako magseryoso, kaya magseryoso din kayo. Ha? Eto. Sa oras na madampot, sa oras na maaresto, matunton si Saldico kung nasan man siya ngayon, delikado po. Dalawa ang kakahinatnan. Unang-una, pwede siyang patayin, pwede siyang patahimikin. Yun, pwedeng gawin sa kanya yun. Pangalawa, pwede siyang dakpin, dalhin sa Pilipinas at kontrolin at ibaliktad lahat na nangyayari ngayon. Pwede niyang sabihin na lalo't pag sa oras na hawak ng mga kalaban ni Saldico ang pamilya nito, wag naman sana. Hindi naman nating kalaban yung mga anak nito, hindi naman alam yung pinagagawa ng tatay nila. Lalo't kapag hawak na nila ang pamilya ni Saldico, pwedeng bumaliktad to. Pwedeng niyang sabihin, kaya ngayon pinapangunahan ko na kayo, pwede niyang i-divert or pwede niyang sabihin na si BP Sara or iba pang mga hindi kaalyado ng mga Duterte, ng mga Marcos ang kanyang ituro. Ang galing ng ganyang diversional tactic ng mga Marcos Pwede nilang gawin yun. O kaya patahimikin talaga siya na wag na magsalita. O na yun nga sinasabi ko, yung pagpatay or pagpapatumba sa kanya. Pwedeng ganun ang gawin sa kanya. Kaya nga ngayon pa lang, inuunahan ko na ho kayo mga banateros, mga kabiyaya, na sa oras na madakip si Saldico, pwedeng bumaliktad ito, pwedeng hindi na nating makita. Pero hindi naman natin yung pinapanalangin Hindi naman ho natin pinapanalangin yun na ganun na nga sanang mangyari sa kanya kahit napakalaki ng kanyang kasalanan sa bansang Pilipinas. Deserve niya pa rin na makulong, deserve niya pa rin pagdusahan yung ginawa niyang kasalanan sa bansa natin. At hindi lang din dapat siya, kundi kasama niya dapat si Martin Romualdez at si Marcos Jr. Yan ang isa sa mga hinihiling natin. Kaya sa oras na madakip itong taong to, puntangin na, talagang delikado. Pwede nilang kontrolin to or pwede nilang tapusin na para hindi na to makapagsalita. Pero yun nga, sinasabi ko nga, sa part 8, kasi pang part 8 na yung ilalabas ni Saldico Pang part 8 na mamaya sasabihin ko sa inyo. Pang part 8 na yung ilalabas niya na tawag dito na pasabog na talagang magugulantang ang Malacanang, ang palasyo. So eto pa isa. Yan Sabi nito ni Loverboy Remulla, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Kasi maliit ang titi ko. Ay, ano ba? Mundo. Sorry. Bastos yung bunga. Akala ko kasi letter T yun M pala Malabo na talaga mata ko. Maliit ang mundo niya. Saldico, pwede siyang magkamali. Pwede tayong swertihin. Nako. So dito pa lang double meaning to. Itong sinasabi ni Remulla, ni Loverboy Remulla. Hindi to si Agnes Si Loverboy po yan. Pwede kang malasin, pwedeng magkamali,
pwede tayong swertihin. Kaya yung sinasabi ko sa inyo kanina, dalawa lang ang patutunguhan ni Saldico. Pwedeng magkamali or pwedeng malasin, ganun no? Or pwedeng swertihin. Ang swerte, kukontrolin siya pero buhay siya. Yun nga lang, talagang sunod-sunuran siya sa lahat. Ayun yung mangyayari. Kaya nga ako, hindi ko sa kinakampihan si Saldico. Gusto ko rin talaga na hindi muna din talaga siya mahuli ng administrasyon ngayon. Kasi nga, yun yung pwede niyang kahinatnan. No, hindi alam naman natin na wala namang katotohanan yun kung sakaling bumaliktad siya. Hindi naman masyadong big deal sa atin yun. Na kahit ituro niya si VP Sara pero late na at huli na ang lahat. Wala nang maniniwala sa kanya nun. Parang witness lang yan ni Risa Ontiveros. Pero yung sa witness ni Risa Ontiveros, talagang pinatunayan dun na nagbabayad itong si Risa sa kanya. So dito, kapag sa oras na mangyari yun, medyo malabo na tayo maniwala. Yung nga lang, pinangunahan ko na lang kayo. At ang pwedeng talagang 101% na mangyari kay Saldico ay mamatay o ipapatay nila. Yun talaga. Mamaya natin pag-usapan yung na yun. Yung mapatungkol sa part 8 na ikakagulantang ng Malacanang. Dito muna tayo. Ito na. Ang pagsuspinde kay Representative Kiko Barsaga ay bahagi ng serye ng mga pagsisikap upang patahimikin ng mga tinig na nagsasalita ng mga hindi komportableng katotohanan. Grabe no, ang lalim nung binitawan salita dito ni VP Sara Duterte. Talagang talagang tagos hanggang buto. Pero ito naman ay totoo na talagang parte ito talaga ng pagtatakipan or tinatawag na gusto nilang patahimikin. Ano lang yan halimbawa ito, ibibigyan ko kayo ng halimbawa na malapit dito sa isyung to. Nung unti-unti nang kumakabig or nagnanakaw ang administrasyong Marcos sa bansang Pilipinas, unang-una agad nila dapat na mahawakan ay yung mainstream media. Mainstream media ba? Mainstream media, tama. Social media yun. Mainstream media ang nawala ako dun bigla. Ang una-una nila dapat mahawakan ay mainstream media at pangalawa na ang social media. Sa social media medyo gamay na nila yun Ngayon, paano nila gagawin, paano nila mapapasunod ang mainstream media? Una-una, hindi nila pwedeng basta-basta lang bayaran. Dahil mga bilyonaryo, mga milyonaryo ang mga may-ari ng mga kumpanya ng mga network sa atin. So, pwede nilang gawin, takutin nila. Diba? Sa pamamagitan ng prangkisa. So, ano ang ginawa ng administrasyon? Kinausap si Pastor Apollo Kibuloy, tinakot at gustong bayaran. At binalaan na kapag binabalita or susuportahan pa rin ng SMNI ang mga Duterte, tatanggalan sila ng prangkisa. Na nangyari nga. Diba? Nangyari yan sa SMNI. So, yung SMNI, yun yung isa sa mga ginawa nilang taktika na para makita ng ibang mga network na putangin na, sundin nyo ako. Pag hindi nyo ako sinunod, tanggal ang prangkisa nyo. Ganun yun. Eto rin yun. Ganito rin yun. Putangin na, kapag hindi nyo ako sinunod, matutulad kayo kay Kiko Barsaga. So ganyan na ganyan, no? Ganyan na ganyan. Tingnan nyo ngayon, ano nangyari sa SMNI? Tinanggalan ng prangkisa. Walang prangkisa ang SMNI hanggang ngayon sa hindi may paliwanag na dahilan.
Dahil kakampi lang sila ng mga Duterte or ito sa totoo nga lang hindi one-sided ang SMNI. Kapag may balita sa mga Duterte na against sa mga Duterte, binabalita ng SMNI yan. Diba? Kahit nasa gitnaan lamang po ang SMNI. Kahit na alam natin na kaibigan ni Pastor sa mga Duterte, pero never hong pinagtakpan ng SMNI ang mga Duterte. Dahil wala naman din talagang dapat pagtakpan. Diba? So doon talagang ang nangyari bawal mong ilabas ang katotohanan sa taong bayan, lalo sa mga kabulastugan na ginagawa ng gobyerno. So tignan nyo yung galawan ng ibang mainstream media. Hindi ko nilalahat, pero tignan nyo yung galawan nila. Kagaya yung video kong ipinanood sa inyo, yung News 5 na nakabusangot ang mukha ni BP Sara sa kanilang thumbnail, 'di ba? Tingnan niyo yung ibang mga mainstream media na puro pagpupuri lang kay Marcos Jr. ang binabalita. Tingnan niyo yung ibang mainstream media na puro sa mga Duterte lang ang mga binabalita. Bias na bias ang datingan. So yun yung isa sa mga taktika, at yan din ang nakikita natin dito kay Kiko Barsaga, na kapag hindi sumunod yung ibang mga congressman, ganito ang gagawin nila. Ganyong kalupit yun. At mamaya na tayo dun sa ibang mga picture na ipapakita ko sa inyo. Dito muna tayo sa interview ng NBI to searching Saldico properties. So panoorin natin. Alright, sir, ano po ang natagpuan ninyo kung meron man? Para naman makapagpahinga rin naman yung bunganga ko, ha? Duruin mo 40 minutes ako nagdaldal doon sa condo units ni former Representative Zaldico. And can you please tell us what buildings were these units in BGC? Meron po tayong inspection order na inisyu po ng Makati Trial Court, kung saan inuutos po nito na pwede po tayong pumasok at maghalungkat at maghalughog dito po sa unit po sa Horizon ng former Congressman Saldico. At dito po ay patungkol sa mga bid rigging violation. Kami po ay ang NBI ay na-deputize ng PCC o yung Philippine Competitive Commission po para po igawa itong search na to, para po sa purpose na makakita tayo ng mga dokumento na magpapatibay ng maaari nating maisampang kaso o pag-iimbestiga dito sa mga bid rigging activities. Okay, ano pong natagpuan po ninyo, sir? As of the moment, ma'am, ang isang inspection order, ang considered pong confidential po muna ang mga dokumento, kung ano man po ang nakita, habang hindi pa po ito na isosoli sa korte. Okay, pero ito po yung Philippine Competition Commission, I think there were 2 personnel also from the issuing court. So ang task po nga is to look for documents. Ang tanong ko lang is, did you find actual documents? I mean, yes or no? Meron. Okay, I think we are losing NBI officer in charge. Okay, all right. Sir, okay, medyo unstable po. Projects divested from SunWest. May mga nakikita po tayong basihan para po natin masabi na siya pa rin po ay beneficial, may beneficial itong SunWest. Oo, so ang lumalabas, parang kakit sinasabi po niya na nag-divest siya, ay may connection pa rin at kumikita pa rin si Zaldico sa mga proyekto na itinatayo ng SunWest. Ganun po ba, sir? Yan po yung pinag-aaralan natin. Katunayan na yan po ang nakapag-convince na bakit po tayo ma-issuehan ng inspection order dito sa mga nasabing unit. Okay. Now, bukod po sa mga dokumento, may naiwan po bang pera, alahas, o iba't ibang bagay? Sa ngayon po, yung mga dokumento lang po ang ating
nakita, no? At for the information of everyone, itutuloy pa rin po ang pag-search dito, pagtingin, no? Kasi po ang inspection order po ay limited lamang po sa 8 to 5 ang pag-search o pag-i-implement. Kasama po natin ang mga tauhan ng korte at ng mga lawyers ni former Congressman Saldico. Oo. Are you allowed to search other objects other than documents? Let's say halimbawa may vault na nasa loob ng bahay. Does the court allow you to actually, hypothetically, open that? Kung papayag po ang mga abogado na nandun, no? Kasi parang ang inspection order parang plain view lang ho yan. So otherwise ay mag-a-apply po tayo ng search warrant for that particular vault kung meron man na makita tayo. Okay, did you compare the condominium unit to the description of Orly Guteza? Are you using Orly Guteza's testimony of alleged deliveries, nasa garahe, etc.? Are you using that in your inspection? Patuloy pa ma'am yung natin, no? Yung pag-i-inspect at isasailalim po natin yan doon sa pagko-corroborate ng mga testimonyang nakita natin, no? Sa ngayon, nagko-concentrate lang tayo ma'am doon sa paghanap o pagtingin sa mga posibleng dokumento na nandun pa po. Okay. Another question. You said it was two condominium units bukod sa Horizon. Horizon is Shangri-La, no? Am I correct? Sabi Sir, ang Horizon is Shangri-La? Yes, ma'am. Okay, Shangri-La? ano po ang isa pa? Parehas lang po sila. Magkatabi Green po Hills. itong unit na ito. Ay, hindi pala. Oo, magkatabi Sorry, ang sorry. unit na yon. So, 2 units Iba at pala the yun. Shangri-La Horizon Tower, parang ganon. Opo. Ang ina, mahal Yes, naman ma'am. Yes, yung... ma'am. All right. Now, other than Ondo na yun. Zaldico, what is the NBI also investigating when it comes to the witnesses or resource persons in the Senate? Tsaka wait lang maputulin ko lang kayo saglit. Alam nyo kung bakit din ni-raid yung condominium na yan ni Saldico? Ano yan unang-una, dyan yung sinasabi nilang CCTV footage. Kasi may mga pinatuloy dyan Maraming pinatuloy dyan sa condominium na yan ni Saldico. Noong una, yung nabalitaan natin dati na nasa condominium daw yung ICC. Tandaan nyo yun? At dyan minsan nagkakaroon ng transaksyon about doon sa ninanakaw nilang pera. Na yan din yung isa sa mga aabangan natin na maging pasabog ni Saldico. Kaya isa rin yan sa hinalugbog nila at double purpose ang ginawa nila dyan. Hindi lang basta yung naghahanap sila ng dokumento, hindi lang basta ganun. May isa pa silang pakay dyan, yung CCTV footage. Yan yun. Dokumento na makikita natin dito ma'am. Kasi meron po tayong isang katibayan din na nakita yung pong mga nabanggit na mga empleyado niya before ay talas pong makita rito, no? Pakiulit po yun, sir. Meron po kasi tayong chine-check na mga data records po, no? Kung saan yung mga nabanggit sa unang mga pagdinig ng Senado na kung saan yung allegedly tumatanggap at ng mga empleyado niya, no? Ay meron pong record ng pagpasok at paglabas dito. Meron din. Ngayon, I know that the PNP and the NBI, you also raided a Pasay City hotel that was allegedly used as a safe house of SunWest executives. Tama po ito, sir? Meron po kasing natanggap na impormasyon na ganun po tumutugma sa ganong impormasyon, no? Kung kaya po nagsagawa naman po ng pag-inspect ang pinagsanib po nating pwersa ng PNP at ng NBI.
Kaya nga lang po ay it turned out negative dun po sa ano natin at it was done in a very orderly manner considering that it is a business or a hotel. Ano po ang natagpuan nyo dun, sir? Practically, tiningnan lang po natin. We check every rooms, we check yung iba po. Siyempre, chinek nyo rin yung CCTV record. Siyempre, chinek nyo rin yung mga CCTV footage. Kung nandun pa ba. Mautak si Saldi ko bago niya layasan niyang kondo na yung dala-dala niya. Ay, patay! Kung pwedeng mapagtaguan at lumabas naman po na wala po dito yung hinahanap natin. Okay. So pagdating po kay Zaldico, it's 2 locations, ang condominium units niya at etong hotel na ito. Tama? Apa. Okay. Naalala ko yung ginawa nyo dati sa KOJC. Pero dito ko konti lang ha. Sa KOJC, ilang NBI yun? Siguro mga nasa 50 or mga nasa 100. Nandun ako nun eh. Ang dami nun, alos po tayo na naglabasan lahat ng pulis. Ay hindi pala, gumilid yung mga pulis, pasok yung NBI, ang dami. Sobrang dami sobrang dami ng tawag dito, sobrang dami nilang pumasok dun. O dito, kukunti lang. 100 lang naman daw yung security guard ni Saldico. Kaya doon daw kasi sa KOJC may Angel of Death na hanggang ngayon putang ina wala man nakitang ibide, wala naman na ipakita si Torre, putang ina yun. Angel of Death na yan. Hoy, bayot ng Canada. Nasaan na Angel of Death mo na makikita namin doon sa rally? Putang ina mo, fake news ka. Pati tawa ko ng tawa dyan sa bayot ng Canada na, pero ayun na rin kita banatan. Sorry kung nabanggit kita ngayon. Good luck na lang sa'yo. Abangan mo yung abangan mo yung upload ko sa Facebook ha. Na delikado ka pala pag nakauwi ka ng Pilipinas. Abangan mo na, basta bayot ng Canada. Maraming bayot sa Canada ha. Oo. Na mga tiga Pilipinas. So hindi wala akong i-mention na pangalan. Basta may babalita ako sa inyo mapatungkol dyan. Yung pong sa Valle Verde, na-check na rin po natin. Kasama rin po natin ang PNP dyan, no? At nandyan din po mga lawyers ni... Sa Bicol, di ba't di nyo pinuntahan? Takot kayo? Sa Bicol baga? Buta na ba't tanga na NBA, puputol-putol yung signal? Hatip na yan. Find any document or any piece of evidence that would actually help strengthen the government's case against him. Yan po ang titingnan natin ngayon, ma'am, no? Doon sa mga nakita nating dokumento dito sa condominiums. At pag-aaralan po natin yan. Oo. Yung mga dokumento po ba sa condominium units, gaano karami po yun, sir? Hindi pa po natatapos, ma'am, yung pag-inventaryo, no? Kasi nga po, hindi pa tapos yung ating pag-search. Pero it's safe to say, may mga nakita po na documents. Alright. Now, bukod po kay Zaldico, who is the NBI also investigating? For example, the Diskaya couple. Do you have any warrant or are you requesting for a search warrant to investigate any of their homes? As of now, ma'am, we have filed cases na una po dito tayo sa mga Bulacan, no? At moving forward po tayo, tinitingnan na po natin yung iba't iba pang involved dito sa usaping ito, ma'am. So with regards to nabanggit po sa continuing naman po ang investigation natin dyan. Oo. Kasi ang Discayas na confiscate ang luxury vehicles nila, I think more than 40 of them, and AMLAC has frozen some of their accounts. Kulang daw po 40 na dahil pera, kadaming kayamanan. Na-file namin mga kaso.
Oo. Now, when it comes to Zaldico, his passport has already been... Ang tanong dito, NBI, kamusta naman kay Martin Romualdez na tinuturo ni Zaldico? Diyan din kami nagtatakay kasi, biruin mo, hinahanting nyo si Zaldico na isa sa mga nagnakaw ng pera sa Kaban ng Bayan. Pero yung mga tinuturo ni Zaldico, hindi nyo pinapakialaman. Bakit? Hindi. Alam nyo kasi itong mga tauhan ng NBI, una sumusunod lang din naman to sa kautusan. Kaya hindi natin to masyadong dapat ding questionin, no? Pero yun nga, NBI, sana siguro naiisip nyo rin yan na bakit yung pinaka-mastermind hindi naman magagawa ni Zaldico kung walang Martin Romualdez, diba? So dapat dalawa silang hinahanap namin ngayon. Ang tanong, asan na ba si Zaldico? Mukhang di na nagpaparamdam. Si Martin Romualdez, asan na ba? Nasa Pinas pa kaya? Been cancelled, right? And the NBI is calling on Zaldico to surrender. Ang tanong ko, if Zaldico is moving from country to country, he has to be using a passport. Hindi ka naman po makalipad from country to country na wala kang record of immigration. So, number one, have you checked his Filipino passport before it was canceled? Kung saan ito nagpumunta? We are coordinating with the BI po, no? Kasi po ang huling record nila ay paglabas niya ng bansa. Yun lang. At yun po ang and then... ang galing din pala ni Zaldico, no? Biruin mo lahat ng dokumento dinala niya lahat. Lahat ng na pwedeng tumukoy sa kanya kung nasan siya. Talagang siguro excuse me. Talagang rin talaga siguro etong si Zaldico, matagal niya na rin sigurong napag-isipan na balang araw ilalaglag ako nung magpinsan to. Kailangan gawan ko na agad ng paraan hanggat maaga pa. 'Di ba? Kaya siguro ganyan din ang ginawa ni Zaldico. Lahat talagang pinagplanuhan niya rin. Yung passport niya, ang isa pong epekto niyan ay he cannot travel sa borders and other countries, no? Kasi kailangan po yan. Otherwise, he can be considered as an undocumented alien, and it's the immigration laws of that country will apply, and he will be deported back to its point of origin niya, kung saan siya huling airport o border na nanggaling, or pwede po siyang ibalik sa Pilipinas. Oo. Pero ang tanong ko, when he used his Filipino passport to get out of the Philippines, did the Bureau of Immigration check, kasi alam ko may technical working group naman lahat kayo, if he landed anywhere in Spain or Portugal using his Filipino passport? Because he has to land somewhere. Ang huli nga pong nabanggit ay galing siya sa Dubai, tapos yun po yung sa Spain, no? Other than lang po, medyo din pala siya, na po yung galawan. Okay. Now, is there any way to determine if Zaldico has another passport? Kasi if you are a golden visa, if you have a golden visa, it does not mean you have another passport. It just means you have a visa. It does not mean you have another passport. Well, it's a possibility that former Congressman Zaldico has another passport that we do not know of yet. No? But we are looking into that, ma'am. And malamang talaga may iba pang passport to si Zaldico. Kaya nga yun yung sinasabi ko na siguro matagal niya na rin nahahalata at natutunugan na balang araw ilalaglag siya nung magpinsan, gagawin siyang panakip butas. Kaya talagang nakapag-prepare na rin siya. At hindi na rin to basta-basta si Zaldico, bilyonaryo to eh. Plus pa yung nanakaw niya, 'di ba? Kung nakapagnakaw yan noon, ilang beses nang naging congressman to.
malay ba natin, 'di ba? Nung panahon ni Noynoy, ano na rin to ng DPWH. Yun ang masakit dyan. At talagang yung scam pa, yung laptop scam pa. Marami pa tayong hindi alam kay Saldico. Kaya talaga kung pera lang din, mapera to si Saldico na kaya na talagang mag-alam yun. Yung punta rito, punta doon, punta dyan, hindi maghihirap yan. Biruin mo yung gwardiya nga daw niyan na 100 katao. Kaya takot din sila dyan eh. Ang masama nito, dalhin lahat ng kapulisan dyan sa paghuli kay Saldico. Kagaya nung ginawa sa kay OJC. Inubo na naman ako. Sinasamid ako doon sa kape. So eto na nga yung artista, tama ba? Yung banta kay Kiko Barsaga na plano siyang ipatumba. So eto nga patignan natin. Eto, hindi. Eto. Yan. Di ako magugulat kung papatumba nila si Congressman Kiko Barsaga para patahimikin. Bantayan nyo ng maigi yan dahil pag may nangyari dyan, kayo ang sisisihin. Grabe, no? Yan hindi po yung fake news, ha? Yan, no? Di ako magugulat, sabi ni Sir Greco Bellica. Di ako magugulat kung ipapatumba nila si Kiko Barsaga or patatahimikin. Grabe. Talagang yan, ha? Magbantay tayo, mga banateros, mga kabiyaya. Dahil sa sobrang inis nila kay kasi yan na lang talaga pwede nila ding gawin ngayon kagaya nung kay Saldico. Pag nahuli nila, nakita nila yan, matik yan. Kay Kiko Barsaga maaari din, no? Mas maganda yung isang Barsaga yung yariin nyo hindi itong si Kiko, yung kalbo, yung mukhang burat. Yun dapat yun salot sa yun bansang Pilipinas, may virus na dala-dala yun Dapat yun yung bagay, napapakinabangan nyo nga pala yun, no? So grabe, no? Grabe yung dito kay Congressman Kiko Barsaga. Pero yun, isama natin siya sa pagdarasal, syempre. At sana wag mangyari din to. Pero alam nyo, medyo may pwedeng mangyari ito kay Kiko Barsaga. Kilala naman natin niya si Greco Bellica. Hindi yan gumagawa-gawa ng issue. At isa din yan sa may mga karanasan, alam mo yung mga ganggang, 'di ba? Yung tatay niyan, isa sa mga kilalang siga, kilalang mga talagang kinakatakutan sa bansang Pilipinas. At hindi yan si pastor, alam mo kasi pastor to si Sir Greco. At kaibigan din ng banateros yan. At sobrang bait ng taong na yan, promise. Hindi natin masasabing nagpi-fake news yan. So yan, no? Tangina, grabe, nakakatakot ito. At eto na nga yung artista. Nakasamahan daw at umamin ng sa pagpupulburon. Totoo ba to? Sino ba to? Eto ba ano to? Sino ba to? Maricel Soriano. Tingnan natin. Ayan na. Ay, hindi pala si Maricel. Akala ko si Maricel Soriano sabi niya, 500 Noche Buena. Siyempre pwede. Pwede kang kumain ng corned beef. Pwede kang kumain ng fruit salad. Pwede kang magkaroon ng pineapple juice na dinadagdagan ng maraming yelo at saka pwede kang gumawa ng pansit. Sabi ni Ma'am, kaibigan ni DTI Sec Cristina Roque. Oo. Nangangayayat ka. Gloria Diaz. No? Tangina.
Palibasa, Ma'am Gloria Diaz, mayaman ka eh. Ha? Biruin mo, pag pinagsama-sama mo lahat yung sinabi mo, hindi kayang bumili ng 500 yan. Yung 500 mo, pagpunta mo ng palengke, 100 na agad pang tricycle. So pati ba naman yung paglalakad, pati ba naman yung pagsakay para maging payapa or hindi mapagod yung tao, tatanggalin nyo sa amin yun. Tatanggalin nyo sa amin yun. Kagaguhan naman na ata yan. Ma'am Gloria Diaz, huwag ka masyadong magpahalata, ha? Ha? Baka isa ka din sa kasama ni Maricel Soriano. Tangina yun, pwede kang kumain ng corned beef. Pwede kang kumain ng corned beef. Sige nga, try nyo nga kaya. Hindi, huwag kayong maganda sa Noche Buena, mag corned beef na lang kayo. Pwede kang kumain ng fruit salad, aba? Yung mga nasa lata. Pwede kang magkaroon ng pineapple juice na dinagdagan ng maraming yelo at saka pwede kang gumawa ng pansit. Pansit karton? Ang daming mga may pagka hindi ko alam kung joke ba to or seryoso siya rito, pero kaibigan siya, kaibigan ni DT Isaac, Christina Roque. Di ba? Ewan ko kung bahala ka mabash. Ginusto mo yan eh. So yun po mga banateros, mga kabiyayang. Ay, hindi pa pala ako tapos. Wait lang. Nakalimutan ko na. Yung about kay Saldico. Saan na ba yun? Yan Ito. Yan. Alam nyo yun nga, yung sa part 8 ni Saldico, magkakaroon tayo ng hulaan. 3. Number 1, sa part 8 ni Saldico, ilalabas niya na ba ang naging plano ng pagkidnap kay dating Pangulong Duterte? Pangalawa, masama yun. Pangalawa, may panibago na naman ba tayong or ilalahad na ba ni Saldico or idadawit na ba ni Saldico or ibubunyag na ba ni Saldico yung mga congressman na nakinabang din sa nangyaring nakawan sa Kaban ng Bayan? O pangatlo, may matinding pagnanakaw, hindi lang sa DPWH ang pagnanakaw ni Marcos Jr. at Martin Romualdez, kundi may mas matindi pa na talagang magpagtatanto ng bawat Pilipino na kung bakit sobrang laki na ng utang ng bansang Pilipinas. Kapanabik-nabik, kaabang-abang ang mga pasabog na mangyayari or na mga ilalabas ni Saldico. So yun mga banateros, mga kabiyaya, ano pong maikokomento nyo sa video ito? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, maraming salamat na rin at mega love shoutout sa ating hero abroad sa mampanig ng mundo, sa ating mga mahal na senior citizen at sa lahat ng sumusuporta sa Banateros Brothers, Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, Pareng RJ, Sir Jack at sa ibang mga DDS vlogger kagaya nila PH Update and Don Mar TV at syempre sa SMNI at sa DCAR at sa lahat ng social media platform ng SMNI dahil yan na lang po ang mainstream media na naghahatid ng tunay na balita. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Inubo pa. Ay.